in the book of Acts. Let us read chapter 9, verse 19. At ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Please read. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to hear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Praise the Lord. But the Lord said unto him, to Ananias, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles, kings, and children of Israel. Nananampalataya po ako. Ito ang mensahe ng Diyos, mga kapatid, sa atin ngayon. Kanina nagpipray ako, Lord, please give me a sign kung ito ang mensahe na nararapat na dalhin ko sa iyong mga anak. Then sa ating devotion, inawit na ito, mga kapatid. We are chosen vessel of God. Kaya sa umagang ito, nais kong ipangaral sa inyo ang isang araling pamamagatan natin itong God chosen vessel. Please be seated. God bless you. Amen. God chosen vessel. In every generation, God raises men and women who will carry His message. Like in the Old Testament, God raised up Moses to lead the people of Israel and bring them to the promised land. Ibinangon ng Diyos, mga kapatid, si Moses para pangunahan ng kanyang bayan papuntang lupaing pangako. Also, when Israelites became slave of Madian, God raised up Gideon to free them from slavery. Ito yung tao ng Diyos, mga kapatid, hukom na ginamit ng Panginoon na sa pamamagitan ng 300 sundalo ng Israel ay kanilang linupig ang buong hukbo, mga kapatid, ng Madian. King David was also chosen by God to lead Israel to worship God. He also raised up prophets to rebuke, to correct His people. Hanggang sa pagdating ng bagong tipan, ang Diyos ay naghalal ng 12 apostoles upang ipangaral, dalhin ang salita ng Diyos sa bayan ng Israel, ipahayag ang salita ng Diyos, at papanumbalikin sila sa paglilingkod sa Panginoon. At isa rin sa mga hinirang ng Diyos, si Apostol Pablo, upang maghayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Listen, who would say that this man, this person will be called by God? Bakit, Pastor? Alam natin ang istorya ng buhay ni Apostol Pablo. Siya'y taong masama, mga kapatid. At siya rin ang nagpatotoo na siya'y hindi karapat-dapat tawagin ng Panginoon. At tayo man din, mga kapatid, sa kalalagayang ito, nasasabi din natin, we are not worthy. Ako, na nagsasalita sa inyong harapan ngayon, maaari kong sabihin, mga kapatid, hindi ako karapat-dapat. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y hindi marapat tawagin ng Panginoon. Ayon sa kanyang patotoo sa unang Timoteo Kapitulo 1, 12 at 13, tingnan natin ito. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Amen. Kay Kristo Jesus na Panginoon natin, Then, sapagkat ako'y inari niyang tapat. Inari niya
matapat. Hindi siya matuwid, hindi siya matapat, pero inari siyang matapat ng Panginoon na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Verse 13, kindly. Bagaman ang una, ako'y naging mamumuso Ako'y mabubuso. Yan ang kanyang testimonya. at manguusig Ako'y mang-uusig ng iglesia. at mga alipusta. Praise God. Gayon may kinahabagan ako, Praise the Lord. sapagkat iyo'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Praise God. Sabi ni Apostol Pablo, nang unay ako'y naging mabubuso, mang-uusig, mang-aalipusta, gayon man kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat nagawa ko ito sa kawalan ko ng pananampalataya. Kasi kahit tayo mga kapatid, mabumusong din tayo noon. Yung buhay natin noon, mga kapatid, ay hindi ganap sa harapan ng Panginoon. But thank God, nasumpungan natin, mga kapatid, ang habag at biyaya ng Panginoon. Kaya nandito tayo ngayon, nakakasamba, nakakapuri, mga kapatid, sa ating Diyos na buhay. Pwede ba natin pasalamatan ang panampakan ng Panginoon sa bagay na ito? O hindi baga, sa Book of Acts chapter 9, mga kapatid, ayaw pa nga siyang puntahan ni Ananias na lingkod ng Panginoon. Why? Dahil nagdadalawang isip si Ananias. Ang sabi ng Panginoon kay Ananias, Ananias, puntahan mo si Pablo. Nananalangin siya ngayon sa mga oras na ito. Ipag-pray mo siya, sapagkat si Apostol Pablo'y nabulag, mga kapatid, 3 araw na. Sabi ni Ananias, Panginoon, bandog sa kasamaan ang taong ito. Marami na siyang naikabilanggo, marami na siyang naipapatay, at isa nga doon, mga kapatid, si Esteban. Kaya parang ayaw sumunod ni Ananias sa Panginoon. But God said to Ananias, go thy way, for he is a chosen vessel unto me. Tumaroon ka, sapagkat siya ay sisilang hirang para sa akin. Dadalhin niya ang aking pangalan sa harapan ng mga gobernador, sa harapan ng mga namumuno, sa mga tao, sa mga hintil. Kaya hindi natin maaaring i-judge sa isang tao. Hindi natin pwedeng sabihin, wala nang pag-asa yan. Kahit ano gawin mo dyan, wala nang pag-asa yan. Hindi natin maaaring i-judge kung sino siya ngayon, ano siya ngayon, mga kapatid, kung ano ang kalagayan ng isang tao ngayon. No! Sapagkat maaaring gamitin at tawagin ng Diyos ang taong ito. Yung taong masama, mangmang, walang pinag-aralan o walang kakayahan, kapag yan ay nanampalataya sa Diyos, kapag yan ay nagsisi, nanumbalik sa Diyos, nagsuko ng buhay, maaari siyang puspusin ng Espiritu ng Diyos at gamitin ng Panginoon, mga kapatid. Sino ang magsasabi na ikaw at ako'y tatawagin ng Panginoon? Praise God. Isang dating manginginom, sugarol, talamak sa bisyo, mga kapatid, pero tinawag ng Panginoon. Ang mga alagad, nung sila'y tawagin ng Panginoon, at nung nangangaral na sila ng Diyos, ng salita ng Diyos, pinulaan sila ng mga Pariseo, pinulaan sila, mga kapatid, ng mga Hudyo, at binantaan ang kanilang buhay. Gaya ni Pedro at ni Juan sa Book of Acts chapter 4 verse 13, kindly. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang. Dito muna tayo. Sa pangangaral ni Apostol Pedro at ni Apostol Juan, nakita ng Pariseo ang katapangan nila. Sabi pa ng mga Pariseo ito'y mga mangmang,
wala silang pinag-aralan. Ano't napakalakas ng kanilang loob ipangaral ang salitang ito. At nangagtaka sila, nabighani sila mga kapatid, nagulumihanan sila, saan galing ang karunungan ng dalawang alagad na ito ng Panginoon. Yabang sila ay hindi nakapag-aral. You know what? Ito ang sabi ng Bible. Ay nangagtaka sila at nakapagkilala nila na sila'y nakakasama ni Jesus. Praise the Lord. At napagkilanlan nila, nakilala nila na itong mga alagad na ito, nakasama sila ng Panginoon. Yun ang dahilan bakit nagkaroon sila ng katapangan sa pangaral ng salita ng Diyos. Bakit sila nagkaroon ng kaalaman at karunungan? Sapagkat nakasama nila, mga kapatid, ang ating Panginoon. Church, kung meron tayong Jesus sa puso natin, kung meron tayong Panginoon, kung siya ang sentro ng buhay natin, magkakaroon tayo ng tapang ihayag ang kanyang mga salita. At yung karunungan na kailangan natin, ipagkakaloob ng Panginoon niya. Sapagkat kapag nasa iyo si Kristo, kompleto ka. Everybody say, praise the Lord. Binalaan sila na tumigil na kayo sa pangangaral sa Jesus na yan. Tumigil na kayo, kundi kayo'y magbibilanggo at mapapatay. Alam niyo mga kapatid, sa verse 18 up to verse 19, tingnan natin ang talata ng Bible. At sila'y tinawag nila at binalaan sila. At binalaan ang mga apostoles na ito. Then, nasa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Ito yung babala sa kanila. Tumigil na kayo sa pangangaral, pagtuturo patungkol sa pangalan ni Jesus. Praise God. Mga kapatid, paano titigil, paano hihinto yung taong nakaranas ng pagbabago buhat sa Panginoon, mga kapatid? Paano titigil ang taong binigyan ng kalakasan at kagalingan ng Panginoong Jesucristo? O hindi ba sa Biblia, the more na pinagbabawalan sila ng Panginoon, the more na inilalathala nila ang pangalan ng Panginoon. Yung mga pinagaling, hindi ba sinabi ng Panginoon, yung ginawa ko'y huwag ninyong ipagsabi. Yung possess, yung mga nangamatay at muling nabuhay, o hindi ba sinabihan sila ng Panginoon, huwag ninyong ipagsabi yung ginawa ko. Paano mo pipigilin yung taong nakaranas, mga kapatid, ng pagbabago? Paano mo pipigilin yung taong namatay at muling binuhay? Paano mo pipigilin yung taong nandoon sa sakit at karamdaman at pinagaling ng Panginoon sa Kristo? Walang makapipigil dyan. Kaya nailathana ang pangalan ng Panginoon na ipakilala ang Panginoon, mga kapatid, sa mga tao, sapagkat may mga taong hindi napigilan ipamagita ang pangalan ng Panginoon. Verse 19, kindly. Datapwan si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos, inyong hatulan. Praise the Lord. Sabi ng mga alagad na ito, bago kami makinig sa inyo, makikinig muna kami sa Diyos. Bago namin sundin ang mga sinasabi ninyo, susunod muna kami sa Panginoon. Mga kapatid, ano man ang itulak sa atin ng mundo, sabihin sa atin ng mundo, patuloy pa rin natin ilathala ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Oh, clap your hands to Jesus. Hindi buhat lang ang ating mga kakulangan, ang ating mga kahinaan o kalagayan sa buhay. Hindi buhat lang yan. If you are willing to obey God, to preach the word of
If your heart is willing to be used by God, hey, walang magiging hadlang upang gamitin tayo ng Panginoon. Kung minsan, ano lang nagiging hadlang? Kung minsan, ano nagiging hadlang? Gusto tayong gamitin ng Diyos, pero hindi tayo nagagamit. Ano hadlang, mga kapatid, kung minsan? Ano hadlang? Kaaway, kasalanan. Alam nyo yung kaaway, mga kapatid, no match yan sa atin. Listen, ang demonyo, hindi niya kamats ang Lord. Para klarado ko sa atin, mga kapatid. Ang demonyo, hindi niya kamats ang Lord. Why? Kasi walang kamats ang Lord, mga kapatid. Siya ang King of King, Lord of Lord, Almighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Siya ang lahat sa lahat. Yung hininga nga ng demonyo, galing sa Diyos yan eh. Kaya anytime kapag sinabi ng Lord, Satanas, ang gusto ko ipawala ka na sa landas ko, pwedeng mangyari yun. Kaya ang demonyo, hindi yan kamats ng Lord. Sino ang kamats ng demonyo? Tayo, ang iglesia, mga kapatid. Pero may sinabi ang Panginoon, even the gates of heaven shall not prevail. What? Shall not prevail. What? Shall not Shall not prevail against this church, sapagkat Diyos ang nagtayo nito. Yes, amen. Diyos ang siyang namumuna sa iglesia nito. That is why, kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magtatagumpay, sa iglesyang ang Diyos ang siyang nagtayo, mga kapatid. Bakit mo nasabi, Pastor, na mahina ang kaaway? You know what? Kasi kung malakas yung kaaway, wala sana kayo dito ngayon. Wala sana ako ngayon dito sa lugar na ito. Di sana'y napigilan niya kayo. Di sana'y hinahadlangan niya kayo sa pagpunta nito. Ano ba kalaban natin? Di ba tatlo lang naman yan, mga kapatid? Ano yung kalaban natin? Si Satanas, ang sanlibutan ito, at ang sarili natin. Tanong, gusto tayong gamitin ng Diyos, pero bakit hindi tayo nagagamit? Sino dahilan? Sarili. O hindi ba sarili natin? Ayaw natin. But if you are willing to be used by God, kung may desire kang magpagamit sa Lord, walang magiging hadlang na hindi ka gagamitin ng Panginoon. Everybody say Amen. Kalabitin mo ang iyong tabi, sabihin mo sa kanya, gagamitin tayo ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya hindi hadlang yung kakulangan. Hindi kasi ako nakapagkaroon, Pastor eh. O hindi ba yung mga alagad mamama eh. Walang pinag-aralan. Hindi ko kasi memoryado yung Bible, Pastor. Kailangan pa bang memoryahin ang Bible from cover to cover bago tayo magpagamit sa Lord? No! Maraming mga kaluluwa ang naghihintay sa labas. Sumisigaw sila ng tulong, mga kapatid. Dalhin natin sila sa paanan ng ating Panginoon sa Kristo. 1 Corinthians chapter 1, 20, 21, 27 to 29. Kayo. Saan naroon ang marunong? O nagtatanong ang Biblia, saan nandoon ang mga marurunong sa mundo nito? And then, Saan naroon ang skriba? saan ang mga iskriba, yung mga debatidor? Then, Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutan ito? then, Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? ang karunungan ng sanlibutan ito'y kabangbangan sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, sa karunungan ng sanlibutan ito'y hindi nila nakilala ang Diyos. Praise God. Verse 21, kindly. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos
ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan, Then, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. napansin natin yung talata na yan. Sa karunungan ng sanlibutan ito, hindi nila nakilala ang Diyos. Kung yung talino kaalaman mo ang gagamitin mo, hindi mo makikilala ang Diyos. Why? Maraming bagay, mga kapatid, na laban sa iyong karunungan kung ang gagamitin mo yan para kilanlin ang Panginoon. Ang sabi nila, paano may Diyos? Hindi naman siya nakikita. Kung karunungan mo ang gagamitin, o hindi pa sa mundo, to see is to believe. Pero sa Diyos, hindi ganun. Sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral, foolishness of preaching, itong pangangaral na ito, kamangmangan ito sa mga hindi mananampalataya. Pero kapangyarihan sa bawat taong sumasampalataya sa Panginoon sa Kristo. Verse 27 to 29. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. Praise God. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Verse 28. At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinama ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na Verse mahalaga 29. upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Bakit pinili ng Diyos yung mga walang kwentang bagay? Bakit pinili ng Diyos, mga kapatid, yung mga mahihina? Bakit pinili ng Diyos yung mga mangmang? Upang silang mga nagpaparulong, upang silang mga nag-aaring malakas ay mga pahiya, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Diyos lang ang dapat bigyan ng pagpupuri. Sa Kanya lang dapat maiukol ang lahat ng pagsamba, mga praise God. Everybody say Amen. Amen. Kaya huwag natin sabihin, hindi ko kaya. No. Huwag mong sabihin yan. Huwag mong sabihin, wala akong alam o wala akong magagawa. Just give yourself to God. Surrender your life to God. And the Lord will anoint you. And He will give you His Spirit. At makikita mo, gagamitin ka ng Panginoon, mga kapatid, sa Kanyang kahanan. Everybody say Amen. Amen. Lahat ng gustong magpagamit sa Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. You know what? Anong kwenta ng pagiging Kristiyano natin kung hindi tayo magagamit ng Panginoon? Yung walis, kung yan ay nakatambay lang, mga kapatid, sa isang sulok, anong silbi ng walis? Ano yan? Dekorasyon? Yung walis, hanggat hindi yan gagamitin pagwalis ng kalat, walang silbi yan. Tayo na Kristiyano, kung hindi tayo magagamit ng Diyos, palamuti lang tayo, walang silbi tayo. Kaya by all means, let us pray to God that, Lord, please use me in your kingdom. Doon lamang nagkakaroon ng silbi ang pagiging Kristiyano natin kung tayo'y gagamitin, mga kapatid, ng Panginoon. Ang mga ginamit ng Diyos ay may mga kapintasan din naman ng una. But God used them and transformed their life. Abraham lied about his wife. O hindi ba nagsinungaling si Abraham? Natakot siya para sa kanyang buhay. At sinabi niya, asawa ko yan. O rather, kapatid ko yan. At hindi niya inamin asawa niya si Sarah. Moses was slow of speech
was a fearful. Samson was hard-headed. Rahab was a prostitute. Elijah has a suicidal despair. Zacchaeus was a tax collector. Paul was a persecutor. But all these men was used by God for the glory of His name. Binago sila ng Panginoon. Inayos sila ng Diyos sapagkat may puso silang handang magpagamit sa Panginoon. Kaya nga, yung pagkatawag o pagkakilala natin sa Diyos, mga kapatid, hindi tsambahan yan. Nung tinawag ka ng Diyos, nung tinawag ako ng Diyos, ang Diyos ay hindi po nagkamali sa atin o nag-alatsamba sa atin. Hindi po. O hindi nagkataon lang yan. Plano ng Diyos yan na makilala mo siya at makilala ka niya. Sapagkat walang bagay na nangyari sa buhay natin ito na nagkataon yan. Hindi po ako naniniwala sa kapalaran. Nagkataon lang. Walang ganun sa Bible. Lahat ay nangyayari ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Yung isang daling, bakit hindi namatay? Bakit hindi natuluyan? May plano ang Diyos eh. O yung taong 50-50, malapit na sanang mamatay, biglang naligtas, nakasurvive, nakarecover. May plano ang Diyos, mga kapatid. Praise God. It was His plan. You are, we are, God, chosen, blessed. Pinili tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kahit pag tinignan mo ang iyong sarili sa salamin, mapinili pala ako ng Panginoon. Kahit ganito lang ako, yes po, pinili tayo ng Panginoon. May isang matandang babae na may dalawang banga. Marahil alam na nila yung istorya nila narinig. Isang matandang babae na may dalawang banga na ginagamit niya araw-araw sa pag-igib ng tubig. Araw-araw, dala-dala niya itong dalawang bangang ito sa balon upang sumalok ng tubig. Ang isang banga ay buo, pero yung isang banga meron pong bitak. Sa tuwing siya'y uuwi, buhat-buhat ng magandang babae, galing sa balon, itong dalawang bangang ito, ang isa'y buo, ang isa'y may lig o basag, mga kapatid. Dahil dito, itong bangang ito na may lig, nahihiya siya, iniisip niya na wala siyang silbi. Kasi kahit buhat-buhat siya, mga kapatid, nitong babae ito, tumatagas yung kanyang tubig. Minsan, sa iyan ng banga na meron pong tagas, nagsalita siya noon sa kanyang amo, sa matandang babae. Wika niya, Madam, patawarin niyo ako pagkat hindi ko po natutupad ang aking tungkulin. Lagi akong nabibigo dahil kalahati lamang ng tubig ang naibibigay ko sa inyo. Kung papalitan niyo ako, sabi nung bangang may biyak, kung papalitan niyo ako, hindi sasama ang loob ko, sapagkat hindi ko na ibibigay ang 100% sa inyo. You know what? Bumiti lang yung matanda, yung matandang babae. At sinabi niya, hindi mo ba napapansin ang ating dinaraanan? Noong una'y walang bulaklak yan sa paligid. Pero ngayon, malago na ang bulaklak. Alam ko na ikaw ay bitak. Kaya naman, nagtanim ako sa gilid ng daan. At sa tuwing dumadaan tayo, yung tumatagas na tubig mula sa iyo, ang siyang dumidilig
sa mga halaman sa gilid ng daan. Dahil sa iyong kahinaan, ngayon ay may magandang bulaklak sa paligid. Gaya ng basag na mga, kahit tayo'y may kahinaan at kakulangan, kaya tayong gamitin ng Diyos at maging pagpapala sa iyo. Praise God. Kaya tayong gamitin ng mga. Hindi naman tinitingnan ng Diyos, mga kapatid, kung anong meron ka sa iyo. Kung anong talento meron ka. It is good na meron tayong talent. Maganda na meron tayong mga na-attain sa mundong ito, karunungan, kaalaman. Pero ang totoo yun, hindi naman kailangan ng Diyos yun. Ang kailangan lang ng Diyos, yung puso mo na handang sumunod sa Panginoon. We know Moses, kilala natin siya. Nung siya'y nasa Egyptio, nung malaman niya at mapagtanto niya na siya'y Hudyo, Ibreo, isang Israel. O hindi ba ano ginawa ni Moses? May nag-aaway na dalawang Egyptio. Praise God. Or isang Egyptio at isang Ibreo. Sinasaktan, mga kapatid, ng Egyptiong ito, yung kanyang kababayan na Ibreo. Anong ginawa ni Moses? O hindi ba pinatay na yung Egyptio? Alam niyo po, mga kapatid, kung uugatin natin ang istorya, nang malaman ni Moses na siya'y Ibreo, isang Israelita, isang Hudyo, gusto niyang isalba ang Israel sa pagkaalipin mula doon sa kanyang kakalakasan at kakayahan. Pero nalaman, mga kapatid, ng Paraon yung kanyang ginawa. Tinugi si Moses at nagtago sa Midian sa loob ng 40 taon. Yung knowledge, wisdom, karunungan, kaalaman, kakayahan niya na nakuha niya mula sa Ehipto, pagdating sa Madian, nabura lahat yun. Kaya nga, nung sinusugo na siya ng Panginoon, pagbalik sa Egyptio, upang gagamitin siya ng Panginoon at aalisin ang Israel sa pagkaalipin. O hindi ba pakatanggi-tanggi niya? Ayaw ko po, sabi niya. Hindi ako marunong magsalita. Wala akong nalalaman. Ako'y utal. Ang totoo'y alibay lang ito ni Moses. Why? Sapagkat lahat ng kanyang karunungan at kaalaman nabura, nawala nung siya'y nandoon sa ilang mga kapatid sa loob ng 4 na taon. Ano ang lesson sa istoryang ito ni Moses? Hindi kailangan ng Diyos ang karunungan mo. Ang kailangan ng Diyos ang pagsunod mo. Sapagkat kahit wala kang tulong, pwede kang bigyan ng kaalaman at karunungan ng Panginoon. Praise God. 2 Corinthians 12:10. Tingnan natin ito. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y nagagalak sa aking mga kahinaan. Then, Sa mga pagkaapi, then, sa mga pangangailangan, then, sa mga pagkakausig, sa mga paghihilagpis dahil kay Kristo, sapagkat pag ako'y mahina, ako may mahina. praise God. Sabi ni Apostol Pablo, therefore I take pleasure in infirmities. Why? For when I am weak, then I'm strong. Saan area ng buhay mo kailangan mo? Nandun ang kalakasan mo. Sapagkat kung saan ka mahina, doon ka malakas sa Panginoon. Hallelujah. Tandaan natin ang tatlong bagay na ito. Number 1, we are chosen by God. Not because of merit, but by His grace. Pinili tayo ng Diyos, mga kapatid. Hindi dahil sa kung anong mayroon tayo, kundi dahil kinahabagan tayo ng Panginoon. Ang pagkapili, ang pagkatawag sa atin ng Diyos, biyaya ng Diyos yan, mga kapatid. John chapter 15 verse 16 says, kindly,
Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At akin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay sa inyo. Let us remember, ang Diyos ay hindi po nagkakamali. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay all-knowing God. Alam niya lahat ng bagay. Siya'y omnipotent God. Magkapangyarihan Diyos. Kaya nung piliin ka ng Diyos, hindi siya nagkamali sa iyo. Gusto kong maunawaan mo ito. Kaya ka pinili ng Diyos. May pagkagamitan sa iyo ang Panginoon. Ang tanong ay, are you willing to be used by God in His kingdom? Hallelujah. Number 2, cleansed by God. Hindi lamang tayo pinilit ng Panginoon, nilinis niya rin tayo, mga praise the Lord. Salaminin natin yung buhay natin before. Salaminin natin kung anong pagkatao meron tayo before. Thank God, nilinis tayo ng Panginoon, mga 2 Timothy chapter 2 verse 21, kayo. Kung ang sino man nga ay malinis na sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, praise God, pinakabanal, at marapat gamitin ng may-ari na nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Praise the Lord. He cleansed us and meet for the Master's use. Kailangan linisin tayo ng Panginoon. Why? Para maging kagamit-gamit tayo sa Kanyang kaharian. Ulitin ko po, willing ba tayo? Willing ka ba na magpagamit sa Panginoon? Use me, Lord. Use us, God. Why? Anong silbi ng pagiging Kristiyano natin kung hindi tayo magagamit ng Panginoon? Kahit sa maliit na paraan, gamitin tayo ng Panginoon. Number 3, filled by God. Ang sisidlang walang laman para magamit, kailangan punuin. Maaring ng tubig, pabango, o anumang bagay na maaring ilagay dito. Tayo po'y magagamit lamang kung tayo'y pupunuin ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang mga alagad, bago sila ginamit ng Diyos, pinuno muna sila ng Panginoon. Sinasabi ng Book of Acts, chapter 2, verse 4, kindly. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. And they were all filled with the Holy Ghost. And at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika, began to speak with other tongues, as ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu sa kanilang oh, they were filled with the Spirit of the Lord. And what happened next? Tumayo si San Pedro at biglang nangaral, mga kapatid, at 3,000 kaluluwa ang mga naligtas ng oras na yaon. Gusto kong sabihin sa inyo, kung nais natin magpagamit sa Diyos, magpapuno tayo sa Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. And God is willing to use you in His kingdom. Lastly, ang babaeng Samaritan sa John chapter 4, nang na-meet niya ang Lord, nang na-encounter niya ang Lord, mga kapatid, praise God, sabi ng babae, oh, I perceive that thou art a prophet. At sinabi ni Kristo sa John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Nang marinig yan ng babae, mga kapatid, basahin natin ang verse 26, 27, and 28, patuloy. Ang sabi, mga kapatid, ng babae, palagay ko,
ikaw ang Mesiya na hinihintay na. At sinabi mga kapatid ng Panginoon sa babae, ako nga. Basahin natin ang John chapter 4. Yung babae na nakalimang asawa, ginamit mga kapatid ng Panginoon upang ang bayan ng Samaria makakilala sa ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo'y pinili ng Diyos. Tayo'y magpagamit sa Diyos. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Kasama natin mga kapatid ang Panginoon. We are God chosen vessel. Praise the Lord. Shall we all stand?